ng iyong prayer life, sa inyo na po yun. Ngayon, kung kayo po talagang nag-go deep kayo sa pag-meditate ng salita ng Panginoon, talagang naririnig niyo yung voice ni Lord, pumihira. Hindi tayo magkakabangga-banggaan dito. Walang contradiction. Magkakaroon po tayo ng harmony. Okay? Ulitin ko po ulit, kung ang isang tao po ay namumuhay according sa principle ng Bible, siya po ay matatag. Kahit anong bagyo, makikita mo yan, nagpapatuloy yan. Hindi yan umaangal. Bakit? Kasi alam niya na yung bagyo is part po yun ng paglago. Pero yung mga taong reklamador, may konting problema lang, ayoko nang sumumba dyan, ganito mga tao dyan. Alam mo na ang pundasyon nila. Okay. Tingnan natin sino magre-reklamo next week or next month or next year. Alam ko na, pundasyon mo ay buhangin. Baka matindi to, pundasyon nito ay putik. Wala alam magreklamo. Ganun talaga. Hindi, sa ganitong sitwasyon natin, nakakangiti tayo, hindi natin makikita kung sino dito talaga yung matibay. Di ba? Yung sitwasyon, yung problema, doon makikita kung sino talaga dito ang malago na. Okay. Kaya sa loob ng church, puro problema po talaga. Yun po yung nakita ko sa loob ng ilang taon na pag-support ko sa paglilingkod. Puro problema talaga. Problema mo na yung sarili mo, problemahin mo pa yung ibang tao. Ganun talaga. Ganun talaga. Ano? That's leadership. Ganun talaga. Pero, sabihin, ito yung pinapagpauna na sa atin na kung dumating man yung unexpected situation, hindi na tayo magugulat. Na kung katabi ko, yan meron, posible yan magkamali at ako'y matisod dito. Pero, lang. Kaya, kasi nga, yun talagang realidad. Ano po? Basta po ang iglesia, hindi po ito langit. Kaya po, wag po tayo mag-expect na ang mga tao dito is banal at hindi na nagkakasala. Nasa process po tayo. Ito pa yung isang sinabi ko rin sa isang kapatid na na kinonseling namin. Sa loob ng church, kung nagkakamali siya, i-correct mo siya. Pero kung i-manipulate siya. Bakit? May sariling proseso siya eh. May sariling proseso si Lord sa buhay niya. Ngayon, ano ang part natin? Pag nagkamali siya, paalalahanan natin. Ngayon, kung magpatuloy siya, siya yun. Ngayon, minsan kasi, ang nangyayari sa atin, gusto natin, sumunod yung tao sa gusto natin. Ayaw. Ayaw sumunod sa gusto natin, ano nangyayari? Gito si pinayuhan ko na, ayaw makinig. Parang nagkakaroon ng inis sa ating, sa ating puso. Sa puso natin. Kasi nga, ang gusto mong mangyari, sumunod sa gusto mo yung tao na yon. Hindi dapat ganon. Sabihin mo, kung magkakamali ka, Len, mali siguro yung ginawa mong ganito. Yun, part yun. Ngayon, yung proseso para sa kanya, iba yung proseso ni Lord sa'yo. Okay? Hindi tayo iba-iba ng proseso. Maaaring ikaw ay malaguna sa pananampalataya. Tapos si Sister Len naman, hindi pa ganun kalago. Magkaiba po ang proseso. At yung panahon, maaring si Lord ay gusto kang palaguin agad. Si Sister Len naman ay gustong palaguin after 20 years. Ganun. Depende kay Lord. Pero ang pinaka nito, yung pinaka goal talaga natin is magamit tayo ni Lord sa kahit anong paraan. Kaya yun lamang siguro i-analyze natin yung ating pong pamumuhay. Huwag tayo tingin na tingin sa ibang tao. Yung sarili talaga muna natin. Ako ba ay yung napapakinggan kong turo ng salita ng Panginoon? Ito ba ay ina-apply ko? Or baka head knowledge lang? Pwedeng magkamali ibang tao, pero ang mahalaga, yung sarili mo. Kasi ikaw yung mananagot sa harapan ng Panginoon. Hindi mo naman sila pananagutan eh. For example, ikaw harap sa harap sa sukuman ni Lord. O ipagsulat mo sa akin si Len. Hindi ganon. Si Len yung magsusulit sa kanyang sarili. Ako magsusulit yung aking buhay. Kaya bago ka tumingin sa iba, tingnan mo muna yung sarili mong muta. Uwi. Muta tuloy. I-apply mo muna sa sarili mo yung natulad mong salita ng Panginoon. Alright. Kaya, yun talaga. Minsan yung salita po ng Panginoon ay mapanakit. Pero ito po ay pagtutulad lang sa atin. Back to you, Sister Len. Ito mo yung sinabi.
And another thing, sabi din sa Bible, mag-ingat ang sino man daw sa inyo na siya'y nag-aakalang nakatayo at baka siya ay mabuwal. Okay. Minsan sa atin, okay tayo. Ay biglang nagkaroon ng problema na hindi natin inaasahan. Biglang yung problema na yon, doon natin makita, ako pala ay paayaw na. Yung konting na lang pala ako, yung magbabackslide na pala. Kasi nga, hindi tayo aware. Makikita niyo po yan, minsan akala ninyo, di ba dito? Siguro kayo, yung mga matatagal na Kristyano dito, akala ko siya leader na, tagal niya ng leader, ang tagal niya ng pastor. Bakit sa isang pagkakamali, parang siya biglang, meron ang pastor, nag-suicide eh. Alam niyo ba yun? Pastor na yun. Oh, konting pagkakamali na, hindi na. Si Judas nga. Diba? Si Judas. Oh, diba? Konting test lang. Talagang siya ay ligwa. Ano po. Kaya po sa atin dito, hindi ibig sabihin na ikaw ay naandyan, matagal ka nang sinisimba sa iglesia, sa church, eh hindi mo masasabi di kayo malago na talaga. Mag-ingat ka. Baka konting kanti lang sa'yo, bigla kang mabuwal. Ano po. Kaya tingnan natin, after how many days, sa mga dadaan na panahon, tingnan natin kung sino yung mananatiling tapat hanggang wakas. Dahil yun naman ang sabi sa Bible eh, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ng Lord, Lord, may maliligtas. Hindi po.